Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe patungo sa nakaraan? Sa ating kwentong Ang Sumpa ng Lumang Larawan, saksihan natin ang hindi inaasahang paglalakbay ni Rodel, kung saan ang isang simpleng pagtingin sa mga lumang litrato ay magbubukas ng pinto sa isang nakatagong pagtingin at sumpang hindi niya akalaing kanyang kakaharapin. Habang ang kape ay bumubula at ang mga larawan ay tila may buhay, isang misteryosang babae ang magdadala kay Rodel sa isang mundo na hindi niya inakalang umiiral. Huwag bibitaw dahil sa bawat pag-flip ng lumang litrato, may nakakagimbal na lihim na unti-unting mabubunyag. Lihim na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang buhay, magpakailanman. Sa isang maalinsangang hapon ng pista ng pelikulang Pilipino, si Rodel, isang masugid na tagahanga ng indie films, ay naglalakad sa isang exhibit ng mga lumang larawan sa isang museo nang may mahulog na sulat mula sa isang lumang album. Agad niyang pinulot at binasa ang liham na mula kay Clarissa na naglalahad ng kanilang nakakapangilabot na relasyon. Ang sulat ay puno ng misteryo at tila isang paanyaya sa isang nakatagong mundo. Baliktanaw sa unang pagkikita nila sa festival, si Clarissa, na tila isang anino sa gitna ng karamihan, ay tahimik na pinagmamasdan si Rodel habang abala siya sa pagtingin sa mga lumang litrato. Sa isang sikat na modernong kafe sa Bonifacio Global City, habang umiinom ng kape, narinig ni Rodel ang pangalang Clarissa mula sa isang barista. Isang maputlang babae na napapaligiran ng mga lumang litrato ang lumapit sa kanya na tila hinahanap ang may-ari ng pangalan. Ano kaya ang misteryo sa likod ng maputlang babae at ng mga lumang larawan na bumabalot sa kanyang presensya? At bakit tila si Rodel lang ang may kakayahang makita siya? Sa isang tahimik na sulok ng kafe, nagsimulang magbunyag si Clarissa ng kanyang nakaraan kay Rodel. Ang paligid ay puno ng ingay, ngunit tila sila lang dalawa ang nasa kanilang sariling mundo. Inamin ni Clarissa na dati siyang normal na bata hanggang sa isang umaga. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tila naglaho siya sa alaala ng lahat, pati na ng kanyang sariling magulang na parang siya ay isang larawang kumupas. Ibinahagi ni Clarissa na si Rodel lamang ang tanging nakakakita at naaalala siya araw-araw. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng tensyon at pagtataka habang unti-unting lumalalim ang gabi. Habang lumalim ang gabi, lumalalim din ang misteryo. Anong lihim ang bumabalot kay Clarissa at sa mga lumang larawan na nagtatago sa kanyang presensya? Paano kaya haharapin ni Rodel ang katotohanang unti-unting nabubunyag sa kanya? Sa kagustuhang hindi mawala ang alaala ni Clarissa, kinuha ni Rodel ang isang ballpen at marahang kinudlit ang pangalan ni Clarissa sa kanyang braso. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal, isang simbolo ng kanilang pagkakaibigan na hindi niya handang bitawan. Para hindi kita makalimutan, bulong ni Rodel sa sarili habang pinapahid ang dugo na unti-unting pumapatak mula sa kanyang sugat. Sa mga sumunod na araw, magkasama silang nagtungo sa lumang bahay ni Clarissa na ngayon ay puno ng alikabok at lumang gamit. Ang bahay ay tila isang yungib ng nakaraang hindi na maibabalik, na puno ng mga alaala na nais nilang muling buhayin. Parang kahapon lang, dito pa kami naglalaro ng kapatid ko, sabi ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay lumuluha habang hinahaplos ang lumang laruan sa sahig. Pero ngayon parang estranghero na ako sa sarili kong tahanan. Nagtungo rin sila sa isang tahimik na aklatan sa Quezon City kung saan sila nagbasa at nag-usisa tungkol sa misteryo ng mga lumang litrato. Ang bawat pahina na kanilang binuklat ay tila nagdadala sa kanila ng mas malapit sa katotohanan. May sagot dito, Rodel. Kailangan lang nating magpatuloy. Ani Clarissa, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon habang nagtuturo sa isang lumang teksto.
Ano kaya ang kanilang matutuklasan sa mga lumang pahinang ito? At hanggang saan nila kayang harapin ang katotohanan na kanilang hinahanap? Ang susunod na bahagi ay magbubunyag ng mapait na katotohanang hindi nila inaasahan. Sa isang makalumang silidaklatan, natagpuan nila ang isang journal na pag-aari ni Dr. Serrano. Ang journal ay puno ng mga sulat kamay na tila mga kumpisal ng isang baluktot na isipan. Ano to? Bakit parang may mga ritual dito? Sabi ni Rodel. Ang kanyang no ay kunot sa pagkalito habang binabasa ang mga nakakabahalang salita. Sa pagbabasa, nalaman nila na ang mga lumang litrato ay ginamit ni Dr. Serrano upang burahin ang alaala ng mga bata bago niya sila pahirapan. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng matinding galit at takot kay Rodel. Hindi ito maaari. Paano niya nagawa ito? Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi makapaniwala sa kahayupang kanyang natuklasan. Kasama sa journal ang paraan kung paano maaalis ang sumpa, ngunit itinago muna ito ni Rodel kay Clarissa, na ngayon ay puno ng pag-asa na maibalik ang kanyang alaala. May paraan, Clarissa. May paraan para maayos ang lahat, sabi ni Rodel, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang malalim na lihim. Habang lumalalim ang gabi, ang lihim na itinatago ni Rodel ay unti-unting nagbabanta na magdulot ng mas malaking panganib kaysa sa kanilang inaakala. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Clarissa ang katotohanan? Ang susunod na kabanata ay magdadala sa kanila sa isang landas na maaaring hindi na nila mabalikan. Sa isang gabi na puno ng katahimikan at pag-iisip, nagdesisyon si Rodel na tanggapin ang sumpa ng mga lumang litrato. Nasa lumang bahay ni Clarissa siya, nakatayo sa harap ng isang basag na salamin na para bang sumisilip sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga basag at sa bawat piraso ng salamin ay tila may bumubulong sa kanya ng mga alaalang hindi na maibabalik. Nang magsimula ang paglipat ng sumpa, unti-unting nawala sa isipan ni Clarissa ang lahat tungkol kay Rodel. Si Rodel, na ngayon ay nag-iisa na lang na naglalakad sa mga kalye ng Bonifacio Global City, ay parang isang anino na lang na gumagala sa makabagong mundo. Walang nakakapansin sa kanya, walang nakakakita, tila isa na siyang multo sa gitna ng ingay at liwanag ng siyudad. Samantalang si Clarissa, unti-unti nang bumubuti ang pakiramdam. Nakakatagpo siya ng mga bagong kaibigan. Nakakatawa, nakakaramdam ng init ng araw sa kanyang balat at namumuhay na parang normal na tao. Sa kabilang banda si Rodel, habang tumatagal, ay tila ba lumulubog sa isang malalim na kawalan na parang bula na unti-unting nawawala sa isip at alaala ng mga tao. Ang kanyang presensya, na dati buhay na buhay, ay ngayon ay nagiging isang malabong alaala na lang. Ang susunod na kabanata ay magdadala sa atin sa huling sandali ng pag-iral ni Rodel. Sa huling yugto ng kanyang pagkakaroon, isang matinding pagkaunawa ang dumapo kay Rodel. Ang mga hiwa sa kanyang braso na sa akala niya ay bunga ng self-harm ay ang mga pangalan ni Clarissa na kanyang kinudlit. Sa bawat hiwa ay isang desperadong tangka na huwag makalimutan ang babaeng nagbigay sa kanya ng kakaibang koneksyon, kahit na ang kanyang mundo ay unti-unti nang naglalaho sa kanyang paligid. Nakaupo siya ngayon sa isang sulok ng kanyang madilim na silid. Ang mga dingding ay tila kumukupas kasabay ng kanyang pag-iral. Ang mga bagay sa kanyang paligid ay unti-unting nagiging malabo, parang mga larawan na kumukupas sa isang lumang album. Ang sakit sa kanyang puso ay kasing lalim ng mga hiwa sa kanyang braso habang siya ay nakikipaglaban sa kanyang damdamin at sa paparating na kadiliman na nagbabadyang lamunin siya ng buo. Ano na kaya ang mangyayari kay Rodel sa kanyang huling sandali? Paano niya haharapin ang kanyang pagkawala
Ang mga sagot ay malapit ng mabunyag. Mga ka-creepy, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang bawat sumpa ay may kaakibat na sakripisyo. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na kumakasama kayo sa susunod na upload. At sa inyong pagtulog mamayang gabi, baka may bumulong din sa inyo ng nakaraan. Mag-ingat, baka kayo na ang susunod na mawala sa alaala. Good night mga ka-creepy.